Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match sa Panood Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, ang oras alas 7:24 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at shout out sa ating mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Sana ay naging maayos ang lahat. Maraming ganap nitong nakaraang linggo. Pero siguro yung pinaka-latest, panalo ulit, si Alex Ayala. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Kumusta ba ang inyong naging grado dun sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong Lunes? Ayan, mula dun sa kanyang naging talumpati ay syempre maraming issue ang pinag-usapan nitong nakaraang linggo. Syempre, unang-una dun yung mga binanggit niya na mga panukala na syempre may tama sa ating mga ordinaryong Pilipino. At ang kabila nga dyan sa mga pinaka-pinag-usapan ay yung hirit niya na alisin na ang system law sa ating electric bill na mainit na pinagdedebatehan. Syempre, inalmahan yan, ng mga utility company. At ang kanilang tanong, sino sasagot nung ginagastos dyan sa system laws? Tapos ang sabi ng administrasyon, hindi na pag-uusapan yung subsidy. Sa bagay kasi kapag may subsidy, parang walang pinagbago. Okay, mababawas halimbawa sa ating electric bill. Pero saan ba nanggagaling yung pondong halimbawa gagamitin sa subsidy? Di sa atin rin, sa buwis natin. Ano pa? Yung tax exemption. Yung mungkahi niya na taasan ang threshold dyan. Kasi ngayon pala ay dun sa mga kumikita na 250,000 para sa buong taon. Yun ang libre sa buwis. Kaya pala may buwis na ako. Wow. Kasi 251,000 yun sa akin. Lang pala, mataas lang pala ng 1,000 no? Yan, ay syempre, ang hinihintay natin ay sana nga sa batas yan. Depende sa ating mga mambabatas yung mabilis na pagbalangkas na. Bagamat sa ngayon, mayroon ng mga panukalang batas dun sa dalawang kapulungan ng Kongreso, sa Kamara at sa Senado. Pero hindi pa ho kaya siya natatapos dun lang sa pagpa-file ng bill. Magkakaroon pa yan ng mga public hearing. May konsultasyon dun sa mga stakeholder. Kung magkaiba pa, kung sakaling maipasa sa Kamara at sa Senado at magkaiba yung bersyon ng kanilang mga panukala, magkakaroon pa yan ng BICAM. So medyo mahaba-haba pa ang ating hihintayin.
Pero siguro naman, ang sabi nga natin, pwede nang maging cue, lalo na yung pahayag ng Malacanang na kapag nariyan na, kailangan lang makita ng presidente yung lalamanin ng mga panukalang batas na yan at yan naman ay isi-certify as urgent bills. So, yun pa lang, di ba, dapat maging cue na sa ating mga mambabatas na apurahin nyo na yan. At yan ang ating aabangan kung kailan. Siyempre, susubaybayan natin, magpo-follow up tayo dun sa ating mga mambabatas. Okay, doon sa mga low-income earners, ayan. Diba, natatandaan ninyo, mayroon kung tulong pinansyal ang pamahalaan, uplift, actually expanded uplift assistance. Para dun sa mga pinaka-apektadong sektor, hindi lahat. Ayan, hindi lahat ay may ayuda, pero prioridad yung mga pinaka-apektadong sektor. At tungkol dyan, makakasama natin ang Department of Social Welfare and Development sa pamagitan ng kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning, Asik Irene. Hi, Lef. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Thank you for having us this morning. Maraming salamat po sa oras, Asek Irene. Ma'am, tama po ba na ngayong linggo na, o bukas na ba ito, ang rollout para sa tulong pinansyal para dun sa mga low-income earners? Actually, Lef, nakapag-umpisa na tayo doon sa pamamahagi nitong uplift assistance. In fact, yung group 1, yung group 1 na binubuo ng 3.5 million households na kinabibilangan ng 4-piece beneficiaries at ng mga walang gutom program beneficiaries, ang accomplishment natin dyan ay nasa around 3 million households na. Lahat po ng 2.8 million household beneficiaries ng 4-piece ay natanggap na. Sila yung unang-unang nakatanggap ng kanila one-time 2,000 pesos uplift assistance. Samantala, sa mga walang gutom program beneficiaries naman po, almost 200,000 households na ang nakatanggap ng kanilang one-time uplift assistance. Sa group 2 naman po, close to 300,000 households na of the 2.5 million households na kinabibilangan ng poor and near poor ang nakatanggap na ng kanilang unang 2,000 pesos uplift assistance. Under Group 2 kasi, Let, merong 2.5 million households na poor and near poor na natukoy using the 2024 community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Ang target natin na makatanggap nitong uplift assistance. And they will receive the 2,000 pesos for 6 months. So, 6 na buwan po silang makakatanggap. But the first one will be done manually and then the succeeding uplift assistance will be done using digital wallets or mga banks. Kasi pagpunta nila dun sa ating pong payout venues, i-enroll na natin sila doon sa kanilang nominated platforms. Now, yung group 3 naman, ito yung mga low middle income class. Sila ay natukoy using the 2024 CBMS data na krinos-match sa SSS para matukoy kung sino yung employed, sino po yung may less than 20,000 monthly salary credit, meron silang hulog o contribution sa SSS at least once noong 2025 or in 2026, at meron silang SSS disbursement account. 1.5 million households naman ang target natin dito. Ngayon, nitong mga nakaraang araw, ay na-credit na sa kanilang SSS disbursement accounts yung unang 2,000 pesos uplift assistance. Ano yan? Almost a million low middle income class SSS members ang na-receive na yung kanilang first 2,000 pesos. So, yung susunod po ay for the month of August lang din. So, hindi pala siya isang bigayan. Hindi ito one time yan. Hindi ito one time, big time let. Ito ay buwan-buwan nilang matatanggap. At dun po sa mga through bank Asek, naabisuhan ba sila or paano yun? Makikita na lang nila na meron doon sa account nila?
Yes, for the SSS members, meron po silang natanggap na email from SSS okay. at meron din pong notification doon sa kanilang My SSS app. So dalawa po yung mensahe na matatanggap nila. So on that message nakalagay na uplifting announcement or something like that, natanggap nyo na po ang inyong 2,000 pesos. Ayan, uplifting news, ikinalulugod naming ibalita na ikaw ay kabilang sa mga benepisyaryo ng DSWD Uplift Assistance Group 3. Yan, and then nakalagay na ikaw ay makakatanggap ng 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng, nakalagay kung ano yung bank and then kung ano yung disbursement account. Kasi yan nga po ay nakuha natin from SSS. At ito po ay eksakto yung bilang 1.5 beneficiaries, ASEC? Actually, yung letter of instruction na binigay natin sa Land Bank, nasa close to 1 million po ito. More than 900, more than 978,000 po yan na mga benepisyaryo na natukoy natin using the SSS data. At yung mga nakatanggap ngayon o makatatanggap ngayong nung para sa kanilang July, sila na rin yung hanggang December na makatatanggap. Hindi na ito mababawasan, hindi na madadagdagan. Well, hindi na ito mababawasan, sila na po yung makakatanggap din. But kasi tanda natin, 1.5 million yung target natin left. So kung halimbawang hindi na, I mean to say, halimbawa, kinakailangan natin i-check uli yung SSS data para ma-fill up natin yung remaining slots. Kasi kailangan mabuo natin yung 1.5 million. So, paano natin gagawin yan? Makikipagpulong ulit tayo sa SSS and titignan naman yung next na level para madagdagan itong more than 978,000. Opo, dun ba sa listahan, ASEC, kasama sa mga detalye niyan, kung nasa ang industriya itong mga beneficiary? Right now, hindi po natin nakikita, kasi ang tinignan lang natin, ang finilter lang natin is employed sila, basta employed, regardless of saan silang industry. Second, meron nga pong monthly salary credit na less than 20,000 pesos. And then may contribution sila na once in 2025 or in 2026 at meron silang SSS disbursement account. Pero may paraan naman po, halimbawa may isang empleyado na sa palagay niya, dapat kasama ako doon pero hindi ako nakatanggap. May way ba? Pwede ba silang magtanong? Saan sila pwedeng mag-inquire? Yes, pwede po silang magtungo sa SSS at tanungin kung bakit hindi po sila napasama if they think they are eligible based on the parameters that we've mentioned. Okay, ayan. At ayan, balikan ko lang, ASEC, yung sa 4Ps, tapos na po yung mga beneficiary? Yes, kasi ang active household beneficiaries natin as of April 2026 ay nasa 2.8 million households. So lahat po sila nakatanggap na. Sila yung mga naunang naka-receive nitong one-time uplift assistance for them kasi nga po July 20 and 21 na-credit na ng Land Bank sa kanilang pong mga cash cards. Baka kasi tanungin ng publiko, bakit one-time lang para sa 4Ps beneficiaries at walang gutong program beneficiaries. Minsan lamang po sila makakatanggap nitong uplift assistance kasi meron na rin naman po silang tinatanggap yung meron sila yung conditional cash grants and pangdagdag lang po itong 2,000 pesos sa kanila. At doon po naman sa mga benepisyaryo ng walang gutom program, ilan na po ulit yung nakatanggap? Well, yung mga walang gutong program beneficiaries naman po ang nakatanggap na ay nasa close to 200,000 household beneficiaries. Ongoing pa kasi yung redemption period nila. Sila naman kasi isinasabay natin yung kanilang release nung one-time 2,000 pesos uplift assistance sa kanila pong mga redemption period. Buwan-buwan kasi may redemption period sila. Ito yung parang market day nila na pumupunta sila doon sa mga designated retailers or mga kadiwa ng Pangulo outlet stalls at doon nga po sila bumibili ng kanila pong mga pangangailangang pagkain using the electronic benefit transfer card. Pagamat may EBT card sila, food credit kasi ang nilalaman noon, hindi cash. So
isinasabay natin. May schedule na po mga yan eh. So, isinasabay na lang yung manual payout para sa kanila. Doon po sa mga hindi pa nakatatanggap sa ngayon, hanggang kailan po ba itong distribution? May deadline ba ito na hanggang ganitong buwan lang? Well, yes, Let. No? Kasi kung matatandaan, naglabas ng anunsyo si President Marcos Jr. noong pong July 14. Kaya ang layunin natin matapos a month after that pronouncement. So dapat August 14 matapos na natin yung pong unang distribution nitong uplift assistance so that we could proceed naman na doon sa succeeding releases. Ayan, ako may nagtatanong, siguro ito ay para doon sa mga one time lang kasi yung mga iba na hanggang December ay may matatanggap. Ang tinatanong kasi ng iba, ASEC, may chance ba na may kasunod pa yung one time na natanggap nila kung magpapatuloy pa itong tension sa Middle East? Well, para sa ating mga 4Ps beneficiaries at yung mga walang gutom program beneficiaries, one time lang talaga yung pong naidisenyo para po sa inyo kasi meron naman po kayong tinatanggap na conditional cash grants for our 4Ps beneficiaries and then you have the monthly food credit para naman sa ating mga walang gutom program beneficiaries. ASEC, may tanong lang dito, kasali daw ba yung mga voluntary ang contribution sa SSS? Well, ngayon hindi pa po, no? Kasi ang natukoy pa lang natin ay yung employed na may less than 20,000 na monthly salary credit. Okay, ayan. Maraming salamat, ASEC. Baka lang po mayroon akong hindi na itanong. May gusto kayong idagdag, lalo na yung babala doon sa mga nang i-scam. Kapag ganito kasi nga may bigayan ng mga ayuda, madalas yan. Yes, tama po. Actually, ito pong uplift assistance na ipinrovide ng ating pong pamahalaan, unang-una na isa ating banggitin, ang layunin nito is to caution o protektahan po yung mga mahihirap at mga near poor households natin from the effects of the ongoing energy emergency. Malinaw po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na protektahan natin, pangalagaan ng mga mahihirap nating mga kababayan at yung mga vulnerable sectors. Kaya nga po, meron tayong ganitong mga assistance or intervention para po maprotektahan natin sila at matulungan na maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan para hindi po dumami yung mga mahihirap nating mga kababayan at lalo pang maghirap yung mga nasa poverty trap na. Lagi pong paalala ng DSWD na mas maging mapanuri po tayo, tiyakin na yung mga mensahe na natatanggap natin ay galing sa mga lehitimong organisasyon o opisina o tanggapan ng ating pong pamahalaan. Huwag po basta-basta maniniwala sa mga text messages na natatanggap o mga post na nakikita natin sa social media. I-verify po natin ito kung galing talaga sa DSWD. At paano po natin yan mabi-verify? Bisitahin po ang official Facebook page ng DSWD para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Muli, tamang tulong sa tamang impormasyon para ma-access at malaman ang karagdagang impormasyon hinggil sa mga programa at serbisyo na ipinapatupad po ng DSWD. Tumingin lamang po sa official communication platform ng aming pong tanggapan. Maraming salamat sa mga ibinahagi ninyong impormasyon, ASEC Irene. Salamat sa mga paliwanag at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Maraming salamat din, Let, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Magandang umaga sa inyo. Good morning po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Maynila, ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:43 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! May tanong pala dito kanina dun sa DSWD. Nasa na? Si Fatima Manalabaw. Company na po ba ang magsasubmit sa SSS para sa mga empleyado? Kasi kung ikaw ay empleyado, mayroon kang employer, ay mayroon at nagbabayad kayo ng kontribusyon sa Social Security System, mayroon ho talagang listahan sa SSS. Yung listahan ho ay galing na sa SSS na isinumite sa DSWD at sa Land Bank. Dahil yung ayuda ay sa pamagitan ng Land Bank matatanggap ng mga kwalipikadong empleyado. Ayan, narinig natin kay Asek Irene kanina, sino ba yung mga makatatanggap? Yung mga sumasahod ng below 20,000 pesos kada buwan. Nasa ano daw po yan? Nasa 1.5 yung target, pero sa ngayon ay nasa 900 plus thousand yung naibigay na listahan ng SSS. At ayun nga, dun sa nagtanong kanina kung kasama ba yung anong tawag doon, voluntary yung contribution, ako hindi daw ho. Kaya tinatanong ko kanina kay Asek Irene kung kasama ba yung detalye kung nasa ang mga industriya. Kasi papacheck ko sana kung kasama yung pangalan ko. Yung umaasa talaga ako, ano? Aba, syempre, alam niyo ho talaga yung mga middle class earner. Ipinaglalaban din na mapasama dyan sa mga ayudang yan. Kasi nga, syempre, ano ba ang angal natin? Ako, lagi na lang sila. Samantalang tayo, automatic ang kaltas, di ba? Kada buwan. Yun lang naman yung ikinasasama ng ating loob kapag may ganyang mga bigayan ng ayuda. Pero ang sabi ko nga, hindi rin naman siguro natin gugustuhin na tayo yung nandun sa sitwasyon ng mga kababayan natin na may hirap na kaya nakatatanggap sila ng ayuda. O, sasabihin na naman nung ilang kababayan natin, dapat kasi pinagbabanat ng buto. Diba? Hindi matapos-tapos ang debate dyan. At yan ay nabubuhay palagi kapag mayroong bigayan ng ayuda. Kasi naman, hindi rin naiiwasan, diba, yung mga report na yung mga beneficiary ng mga ayuda na yan. Yung iba daw, mga tambay. So, mas maigi pa daw palang tumambay, painom-inom. Tapos makakatanggap ka pa ng sustento. Okay, mayroon pa tayong ilang minuto, pero sabi ni Het ay kailangan ko pa ulit mag-commercial. Maya babasahin ko yung ilan sa inyong mga mensahe. Pilipinas ang oras, 7:52 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy
ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas. Sabi ni Bentong, ito ay sa issue ng system loss. Spoiled na rin kasi ang mga power generating company mula ng pirmahan at ipatupad ang EPIRA law para daw pagandahin ang serbisyo sa kuryente. Ang nangyari, gumanda lang ang kita nila. Alam nyo yan ho yung isa sa ipinupunto ng administrasyon dun sa kagustuhan ng Pangulo na alisin yung
system loss yung china-charge sa ating mga electric bill, na para gawin din namang epesyente ng mga utility company yung kanilang serbisyo. Kumbaga gawan rin naman ng paraan na mapababa yung system loss. Kesa naman yung bayad lang tayo ng bayad, sigil lang ng singil. Ay, teka, bago tayo magpaalam, isa lang naman pala ang babanggitin kong special non-working day para ngayong linggo. Sa August 7, dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya para sa kanilang kapistahan. Oy, happy fiesta! Yung iba ay next Sunday na. Kasi pang next week pa naman ang mga holiday. Hawak ko na yung listahan ng hanggang August 29. Ayan, dahil wala na tayong oras. Maraming mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, pero huwag kayong mag-alala, mababasa ho yan, okay? Pero ako ay magpapaalam na muna. Ay, happy birthday muna kay Mama Obet Lu. At muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong umaga. At sa susunod na linggo, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila, ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, and punto 8:00 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.